O mga kababayan, bukas na. Bukas na natin malalaman mga kababayan kung mabibigyan ba ng interim release si PRRD. Bukas na iaanunsyo mga kababayan eh. Pero ngayon pa lang mga kababayan, ngayon pa lang, malamang sa malamang mayroon ng desisyon ng ICC. Pero bukas pa nila iaanunsyo ito. Ano kaya ito mga kababayan? Dito nakasalalay mga kababayan kung ano ang magiging kapalaran ni Tatay Digong. Dahil kapag mga kababayan, kapag mabigyan siya ng interim release, posible mga kababayan na hindi natutuloy ang kaso. At pwede nang mapadismiss ito. Pero kung hindi siya igagrant mga kababayan, malamang sa malamang, mabubulok talaga mga kababayan si Tatay Digong sa ICC. Wag naman sana, wag naman sana. We keep our fingers crossed mga kababayan at magdasal tayo na sana maging makatao itong mga taga-ICC mga kababayan at ikonsidera nila ang kalagayan ni Tatay Digong. Samantala, panoorin po natin mga kababayan itong update na Attorney Harry Roque straight from the Netherlands mga kababayan. Magandang araw po sa inyong lahat ha. Good Bukas morning. Po, 28, magkakaroon po ng pagbasa ng desisyon Appeals Chamber dun sa hinihinging provisional release Tatay Digong. O kung inyong matatandaan mga kababayan yung 3 judges na babae, i-reject nila yun mga kababayan eh. Kaya umakyat mga kababayan sa appeals chamber wherein 5 mga kababayan ang judges na nandoon. So ngayon po pag-usapan na ibang judges. Yan. So tama na po yung mga issue ko dahil ako naman po hindi ako ang importante. Ang importante si Tatay Digong. Buti naman mga kababayan at hindi natuloy ang pagpunta niya sa Vienna dahil kailangan natin si Attorney Harry Roque sa the Netherlands mga kababayan para sa update. Ako naririto dahil kay Tatay Digong no? At kaya naman ako mas ginugusto na manatili dito sa Netherlands ay dahil rin kay Tatay Digong. Wala ina-emphasize ko po na yan ang mas ginugusto ko na manatili rito kasi kanina ang sabi ng mga immigration nakipagpulong sa akin, ikaw naman talagang gusto mong manatili dito sa Netherlands. Totoo yun. Kung ako'y papipiliin, talagang mas gusto ko rito dahil nga nangako ako kay Tatay Digong na walang iwanan. Walang Pero iwanan. Ako na may abogado. At kung kinakailangan talaga akong pumunta ng Austria at wala akong choice at hindi ako tatanungin kung anong gusto ko, syempre susunod ako sa gusto nila. Ang problema, tinanong ako gusto mo bang lumipad? Di sabi ko hindi, kasi sabi ng doktor ko, hindi ako dapat lumipad. Kasalanan ko ba yun, no? At 2 beses ako tinanong, 2 beses ako sumagot. Siyempre, ang tanong nila is, di naman totoo yan dahil gusto mo lang dito dahil nandito si Duterte. Well, isa yan sa dahilan. Pero ang talagang dahilan, yung 2 certificate. May operasyon. Pero inaamin ko, siyempre, kung ako ang papipiliin, mas gusto ko sa Netherlands kasi at least malapit ako kay Tatay Digong. Di ko man siya nakakausap, alam naman niya, sinasabi ng lahat ng dumadalaw. Pero mukhang nakikita mga kababayan ni Tatay Digong yung mga tao doon. Dahil mayroong bintana na maliit mga kababayan. Tapos, parang overlooking sa Duterte Park. Nasa labas lang ako, nag-aantay sa kanya. Pero, nung ako'y nasa eroplano na, at ang buong akala ko, ako talaga ay pupunta na ng Austria, ang iniisip ko, pararating ko na lang kay Tatay Digong. Tatay Digong, huwag ka mag-alala, hindi naman kita iniwan dahil nasa Europa pa rin ako. Totoo naman. Dahil miski ako'y makapunta ng Austria, nasa Europa pa rin ako. So, tuloy pa rin yung aking pangarap, yung aking pangako na hindi ko siya iiwan. Malayo ba yan? Pero, yun nga po, no? Kung ako talaga ipapupuntahin ng Austria, pareho naman kami abogado ni Tatay Digong. Kung talagang yan ang naging desisyon ng hukuman, kung yan talaga naging desisyon ng otoridad, kailangan sumunod. Kaya lang, lahat ng mga hindi kagaya ni na mga kababayan, Soto natin. Susuwayin. desisyon na, siyempre, binabalanse rin yan sa karapatang pantao at meron naman akong karapatan sa mabuting kalusugan. Mabuting kalusugan. Na maniwala sa opinyon ng ibang doktor as against yung sarili kong doktor na mga nag-opera sa akin. At yan pong sinabi ko kanina nga sa immigration, no? Na kahit anong mangyari, ang paniniwalaan ko pa rin, siyempre, opinyon ng sarili kong doktor at hindi opinyon ng mga doktor na ang kinukuha lang naman blood pressure at saka oxygen. Meron kasi 2 doktor na nag-examine sa akin. Pero ang ginawa lang nila, kinuha ang aking blood pressure, kinuha ang aking oxygen, at sinabi fit to fly. Tapos spine, mga kababayan ang kanyang surgery. Yung mga nag-opera sa akin, ang sabi, unfit to fly. No? At ang hinihingi lang naman nila is until 8 January. Dahil, ang sabi nga nung aking neurosurgeon, after 2 months, malalaman na natin kung talagang completely successful yung operasyon. Baka mabinat ka. Spinal, ano pa naman yan. Pero anyway, ako
Ako naman po ay hindi ang totoong istorya sa Netherlands. Ang totoong istorya sa Netherlands si Tatay Si Digong. Tatay Digong. At importante po ang babasahing desisyon bukas dahil ito po ay tungkol sa panandaliang kalayaan ni Tatay Digong. Now, balikan po natin. Tandaan nyo mga kababayan ha, parang na indefinite pa yun mga kababayan, indefinite na suspend yung decision sa pre-trial. Oh, etong i-aanunsyo ngayon mga kababayan, sa interim release pa ito. Bakit meron bang ganitong interim release na tinatawag? Well, kapareho rin po yan. Unfair mga kababayan, no? Dahil kung hindi siya bibigyan ng interim release, tapos indefinitely suspended yung pagbasa sa mga kababayan, sa trial kung magpapatuloy o hindi. Kulong siya, parang kulong siya mga kababayan nang wala pang wala pang ang desisyon kung itutuloy ang kaso o hindi. Ng Diyos ko, Lord. pagpapansa, right to bail. Na kapag hindi naman malakas ang ebidensya, may karapatan na magkaroon ng panandaliang kalayaan ang mga akusado. Pero may pagkakaiba po. Kasi ang system dito sa ICC, ang Anong sistema sa pagkakakulong, ICC? nakadepende lang kung merong mga good grounds para ikaw ay kulong. Sa Pilipinas, ang pagkakakulong, pag merong probable cause, yung likelihood na merong ang kriminal na gawa at ang akusado ang siyang gumawa. So, malaking pagkakaiba po yan. Dahil yung good grounds, mababang threshold lang po yan ng ebidensya. So, yung Mababang probable cause, threshold. wala pa pong probable cause at yan po ay titignan doon sa confirmation of charges na naantala nga dahil doon sa issue. O na indefinite mga kababayan, suspended ang confirmation of charges. Paano na yan kung indefinite? Habang buhay. Hindi natin alam kung kailan. Kung hindi siya bibigyan ng interim release, kulong siya ng walang dahilan. Na kaya ba nga ni Tatay Digong na harapin ang isang paglilitis Tapos unfit for trial pa. Wala na talaga. sa kanyang kondisyon ngayon sa pag-iisip, psychological, no? So yan po ay Dismiss na yan. bibigyan ng kasagutan kasi Dismiss na nag-appoint yan. naman sila ng mga experts para pag-aralan ang kondisyon ni Tatay Digong. Tapos yung mga experts mga kababayan, buti na lang no, nag-grant ang request ni Kaufman dahil yung sinasabing experts mga kababayan, lutong Macau, lutong Marcos mga kababayan, bias. Now, bakit importante yung pagkakaiba ng probable cause at saka good reason? Well, dahil nga po napakababa noong threshold of evidence para magkaroon ng warrant of arrest, binabalanse yan doon sa binibigay na karapatan ng akusado na magkaroon ng interim release. Kasi nga po, wala pang probable cause, presumed innocent siya, wala namang masyadong ebidensya na dapat talaga siyang ikulong, that the evidence of guilt is strong, kaya binibigyan ng interim release ang mga akusado dito sa international tribunals. Yan ay dahil na rin sa katunayan na kapag sila ay nadetena, idedetena sila dito sa The Hague, malayo sa bayan ng mga akusado. Malayo sa bayan ng Saraw. Dahil nga sa katunayan, sa mga lokal na hukuman, kung ikaw naman ay aarestuhin, diyan ka aarestuhin, no? Kung saan dinidinig ang kaso. At ganyan din dito, kaya lang malayo ang The Hague. Kaya binibigyan ng interim relief. Ibig sabihin, itong interim relief, ito ay dahil kinakailangan balansehin yung katunayan na sa ICC, makukulong ka miski napakababaw ng ebidensya. So, babalansehin yan sa pagbibigay ng Interim release. Oh. Kasi no, wala pang ang pinresenta na ebidensya mga kababayan, aresto na agad. Ayun, ano yung mga batayan kung ikaw ay mabibigyan ng interim release? Una, yung ebidensya laban sa'yo. Ito ba ay mabigat o hindi? Pangalawa, kung ikaw ba ay may possibility tumakas. Pangatlo, kung ikaw ba ay merong pang pagkakataon na gumawa Paano tatakas si Tatay Digong? Wala na siyang tatakbuhan mga kababayan. ng kahit anong kasalanan. At pang-apat, kung ikaw ba ay susunod sa mga kondisyones na i-impose ng hukuman Kondisyones. para ikaw mabigyan ng panandaliang kalayaan. Kalayaan. Now, ang aking basa dun sa desisyon kung saan nabasura ng pre-trial chamber yung interim release ni Tatay. Yung dati, yung tatlo kasi yung judges mga kababayan. Bias yun eh. Di ba nabaliktad nga mga kababayan yung pina-disqualify nila si Karim Khan, yung Manyakis mga kababayan. Sabi ng tatlong pre-trial judges mga kababayan, hindi dapat disqualify yan. Yung in-appeal mga kababayan, ibang judges ang lima na appeals chamber. Gingrant, nabaliktad ang mga kababayan, desisyon ng pre-trial. So ibig sabihin, ang may problema yung tatlong mga ugok doon. Digong ay dahil daw hindi naman pinakita na
mababaw yung ebidensya o hindi pinakita na mabigat yung ebidensya kay Tatay Digong, at saka sinabi nga na hindi masyado na-discuss yung kung siya ba ay flight risk, kung siya ba ay gagawa pa ng ibang krimen. Himay-himayin natin yan. Paano? Mahirap namang maglakad ng mga kababayan. Ilang beses na natumba. Uulitin ko Ulitin natin. na bagamat sinasabi na dapat na-discuss na ang ebidensya ay hindi mabigat labang kay Tatay Digong, alam naman natin na yung warrant of arrest ay nakabase lamang sa good ground. So ang tanong ko, bakit kinakailangan na patunayan na mabigat ang na hindi mabigat ang ebidensya laban sa akusado? Eh alam naman nila. Alam nila. Sila mismo nag-issue ng warrant of arrest na mababaw lamang ang ebidensya laban kay Tatay Digong. Kaya nga nakakapagtaka ito mga kababayan na, ay, connivance na to. Mayroong sabuatan dito mga kababayan. Ibig sabihin ko, bakit kinakailangan i-discuss na the evidence of guilt is not strong, ang basihan sa kanyang pagkakakulong ay mababaw, good grounds lamang. Hindi pa sapat na yun na pinaaresto mo yung tao hindi dahil mabigat ang kasalanan, kung hindi, mababaw nga ang basihan. Good grounds lamang. So bakit kinakailangan mo pang ipakita? No? So yun ang unang-una kong pula. Pangalawa, yung mga sinasabi nila na dahilan na hindi ipinakita, na hindi siya flight risk, hindi ipinakita daw na hindi na siya gagawa ng mga krimen. Ang sabi nila, hindi daw masyado na-discuss. Hindi na-discuss? Doon sa mga sinumiting pleadings ni Tatay Digong na hindi siya flight risk. Well, unang-una kasi, nagkaroon naman ata ng kasunduan sa panig ng depensa at ng prosekusyon na hindi nila ko-questionin na yung pagiging flight risk at yung binudol pala sila mga kababayan nung mga grupo ng mga salbabidang mukha. Naggumawa pa ng krimen si Tatay Digong. Hindi ko alam talaga kung ano nangyari sa pag-uusap sa panig ng mga abogado ni Tatay Digong at ng prosecution, pero posible po yun. Bakit? Kasi meron ng mga president sa ICC na kapalit ng voluntary surrender, binibigyan automatically at hindi tinututulan ng depensa, ng prosecution ang panandali, ang kalayaan ng mga akusado. Nangyari na po yan sa ICC. Voluntary surrender kapalit ng interim release. Ibig sabihin, ang concern lang ng mga prosecutor ay ikaw ay naririyan para merong jurisdiction ang hukuman sa iyong pagkatao. Paano na yan? Parang aaminin mga kababayan na walang kasalanan sina Marcos sa pagdukot na voluntary surrender. Grabe naman, parang blackmail naman yan mga kababayan. Dinukot siya hindi yun voluntary. At kapag ikaw ay voluntaryo, papayag talaga sila na pwede kang makabalik doon sa bayan mo. Nangyari na po yan. At yung akusado ay umuwi sa kanyang bayan at kinakailangan lang pumunta sa dahig pag mayroong pagbibista. Okay? So, natural, may mga usapang siguro naganap at naniwala na kung gayon mga kababayan, na pwede makauwi si Tatay Digong, nabigyan siya ng interim release, tapos dito sa Pilipinas, talagang doble tayo kayod mga kababayan para mag-resign nga si Bangag. Para hindi na makabalik si Tatay Digong sa dahig. Mga abogado ni Tatay Digong siguro na talagang hindi na nila kukunin yan. Panahon na siguro Now, para question. manggulo tayo na manggulo sa social media lang. Bunga nga lang mga kababayan para hindi ma-inciting to sedition. At manawagan ng Marcos resign. Para hindi ang mga kababayan hindi tayo kasuhan ng inciting to sedition. Ng mga prosecutor, yung issue na baka tumakas nga si Tatay Digong at baka gumawa pa ng krimen, ang sabi ng mga abogado, hirap na nga maglakad. Bigyan nyo kami ng pagkakataon mag-file ng reply para masagot naman namin yan. Kasi nga talagang hindi na namin sinagot yan dahil ang sabi talaga nila, hindi na kinakailangan paglabanan yan at pag-usapan pa yan. Malay namin na magbabago sila ng isipan. So, hindi na siya pinagbigyan ng hukuman, which I think is unfair din. Dapat unfair. Kasi kung nagkaroon ng pagkakataon ang prosecutor na sabihin na siya ay flight risk at pwede pang gumawa ng ibang mga krimen, dapat pagbigyan naman ng pagkakataon si Tatay Digong na masabi kung bakit hindi siya flight risk at kung bakit hindi na siya po pwedeng gumawa pa ng ibang. Nakita naman siguro na sa Tatay Digong ang sitwasyon ni Tatay Digong doon mga kababayan. Paano pa siya tatakas? Diba? Para maging patas lang. Pero again nga, sigurado ako na nagkaroon na ng usapan yan sa panig ng Depensa at Prosecution, tumalikod sa usapan ang prosecution. Pangatlo, bakit ba nila sinasabi ng flight risk? Mga taong, kasi daw, ang sabi daw ni VP Sara, ang kanilang pinagbasihan mga kababayan ay yung sinabi ni VP Sara, hindi nila inassess mga kababayan ang sitwasyon talaga ni Tatay Digong. Talagang ang gusto niya makauwi si Tatay Digong sa Pilipinas. Yung kanyang
interim release dapat sa Pilipinas. O, yun ba ay indikasyon na pwedeng tatakas si Tatay Digong? Kung yan lang pinag-alala nila mga kababayan, edi, dyan na lang i-interim release at the Netherlands. Pwede naman. Yan ay indikasyon kung anong gusto ni Tatay Digong. Na kung magkakaroon ng interim release, mas gugustuhin niya na pumunta sa Pilipinas. Pero walang ibig Option sabihin yan yan na may intention siyang tumakas. Kasi nga, siya yung humingi ng interim release. Yung ibang in-interim release sa kanilang bayan nga. Kung ang intention na ay tumakas, hindi na sana siya humingi ng interim release at gumawa na lang ng paraan para siya ay tumakas. Ang sabi pa nila, well, ayan nga kita mo yung anak niya, nagsabi na, ano kaya, palabasin na lang natin na kung anong mamamaraan si Tatay Digong. In other words, jailbreak daw. biro si Bibi Sara na sige, Ito naman natin si Tatay Digong. Sabihin na nating nabanggit yan. Ano ngayon? Hindi ba si Inday Sara ang in charge sa legal defense ni Tatay Digong? Hindi ba yung pagiging in charge niya sa legal defense ni Tatay Digong ay nagpapakita na rinirespeto ni Inday Sara yung proseso sa ICC? Dahil kung intention nga niya na itakas na lang ang tatay niya, bakit pa siya makikialam dun sa legal defense ng tatay niya? Hindi na. Gumawa na lang sana yan ng plano na itakas ang tatay niya na alam ko hindi gagawin ni Inday Sara kasi sa totoo lang, Girl Scout si Inday Sara. Hindi Girl yan Scout. papayag sa anything na shortcut at hindi nasa tamang proseso. Minsan, sasabihin ko sa inyo talaga ang totoo minsan sa tingin ko, dapat hindi ganun si Inday Sara. Pero ganun siya eh. Ang gusto niya lahat in order. Ang gusto niya lahat ganun siya eh. Ang gusto niya lahat pursuant to procedure. Nagtampo nga si Harry Roque mga kababayan kay VP Inday. Dahil ang daming mga suggestion ni Roque na mga mga kababayan. Yun talagang parang may punto naman pero malapit na sa extreme. Si VP Sara parang conventional na dapat sumunod talaga. Sa totoo lang, oo, sige aminin ko. I disagree na dapat lahat talaga in order. Kasi kapag merong extraordinary circumstance, sa tingin ko, meron dapat extraordinary response. Hindi ganun si Inday Sara. So anong sinasabi nila na si Inday Sara pang nagsasabi? Hindi kasi nila kilala attorney si VP Inday. Tayo kilala natin pero sila hindi nila kilala yung Pinaplanong takas. Hindi po the fact na si Inday Sara kumuha ng abogado. With The T, ha? fact na walang T. With T, ha? Deal na dinidepensa ni Hindi kay. Inday Sara ang mga abogado ni Tatay Digong. The fact na palagi niyang sinasabi, respetuhin ang proseso. The fact na wala siyang planong ginagawa para itakas si Tatay Digong beyond sa kanyang pagbibiro, ay matagal na sana tinakas. Walang intensyon. At ang importante, para nga makita kung may tunay na intensyon ng Inday Sara, tignan mo, meron ba talaga siyang intensyon? Now, pag-usapan naman natin ngayon yung issue na baka daw gumawa na naman ng krimen si Tatay Digong. Paano mo? Ang sabi ng Wala trial na nga chamber, alam mo, yung mga kasong linilitis ay mga nangyari sa Davao, kasama na yung siya ay alkalde. Re-elected muli daw ang Tatay Digong at ang kanyang vice mayor ay kapatid din niya na nagpapakita na po pwede silang gumawa ng krimen. Bakit? Papauwiin nyo ba? Meron na bang krimen na napatunayan? Wala pa. Wala pa naman. Paratang lang yan. So bakit sasabihin nyo na palibasa alkalde siya uli at ang anak niya, ang vice mayor, who is now acting mayor, yan ay by itself, ebidensya na plano niyang gumawa ng krimen uli. Patunayan muna na mayroong mga krimen na nangyari bago sabihin na dahil siya ay re-elected at yung malinis si Tatay Digong, no conviction mga kababayan. anak niya ay naging vice mayor at acting mayor na pwede silang gumawa uli ng krimen. Pero sa tingin ko, habang hindi pa napapatunayan na may kahit anong krimen na nagawa ang Tatay Digong, walang basihan para sabihin na gagawa siya uli ng Correct. krimen dyan sa Davao. Tapos, naglulundag sa tuwa mga kababayan ang mga yung sina Dilima, sina Conti mga kababayan, sila Bukoy, na pumayag daw ang kampo ni Duterte na hindi na gumawa muli ng krimen. Diyos ko Lord. Isa daw itong admission mga kababayan na ginawa talaga daw niya ang krimen. Ay nakong mga ulol. Grabe makaimbento kagaya ng kanilang mga ginagawang kaso mga kababayan. Hindi rin kasi kinonsidera ng mga West ang tunay na larangan ng politika ngayon sa Pilipinas. Sinasabi nila na ma-influensya si VP Sara dahil siya ay
Vice President at alkalde pa rin daw itong si Tatay Digong. Totoo yan. Hinalal sila ng taong bayan dahil mahal sila ng taong bayan. Pero ang tanong, malaki bang impluwensya ngayon ni Vice President Sara? Wala. Kita mo nga, pilit na pinatatanggal siya sa pwesto. Oo nga. Pilit na talagang binabawasan ang kanyang budget. Sinampahan pa ng kasong incitement to sedition. Yan ba ang taong ma-influential? Pina-impeach pa. Tapos, pinadisbar pa mga kababayan. May pa disbarment case pa mga kababayan si VP Inday sa Supreme Court. Katunayan, talaga namang may titulo si Inday Sara, pero halos walang kapangyarihan. Naku, baka magalit sa akin si Inday Sara na sinabi ko yan. Ma'am, Hindi, bilang Vice President mga kababayan, hindi mo talaga hawak ang bansa. pero yan po ang katotohanan. Ang kapangyarihan ni VP Inday nasa mga tao. Ang Vice President naman talaga, dahil wala namang cabinet portfolio, talagang nag-aantay lang daw kung may mangyari sa presidente at siya ipapalit. Kaya nga, yung mga tumututol kay Inday Sara para maging presidente kung mawawala si Marcos. Hunghang yan. Hilo ba kayo? Kaya nga may Vice President para siya talaga ang pumalit kapag nawala na ang presidente, di ba? Bakit yung tututulan? Yan lang naman talaga ang katungkulan ng Vice President. So nasaan yung impluensya sinasabi nila ni VP Sara? Wala. Dahil kung even bothered sa sistema ng gobyerno natin, wala naman talagang kapangyarihan ng Vice President kung hindi mag-antay na mawala ang presidente. Yan ang Sana nga mawala na sa pwesto lang na sa pamamagitan ng resignation. Nililinaw natin Ay nako. Mahirap na mga kababayan. Watch your words. Watch your words. Dahil ang sabi nga ni Amy, adictus benedictus mga kababayan. Mahirap kalabanin niya mga balik ko ang utak siguro na yan, no? Basta mga judik ka na. Kaya tignan nyo ang activities ng Vice President's Office. Ino-augment niya yung mga trabaho ng line agencies, lalong-lalo na kapag merong sakuna. Kasi nga, minsan, yung executive department sa ilalim ng presidente, clueless kung anong gagawin. Clueless? Diba? Kasi nga, pag may malakas na bagyo, nagkakamot sa ulo. Tapos kung may lindol mga kababayan, parang may lindol ata sa Visayas. At hindi pa alam. Nagpunta sa Visayas, may lindol na. Anong gagawin natin? Ay, nako, bangag. Samantalang si Inday Sara, yung kanyang office of the VP, alam nang gagawin kasi naka-preposition na yung mga tulong na ibibigay sa taong bayan. Yan ang ginagawa ni VP Sara. Si BBM, mga kababayan, kung kailan In other words, i-augment yung katunayan na yung mga obvious making orders at the day of the storm. Yan daw si bangag. sa dapat ginagawa ng presidente, lalong-lalo na sa panahon ng sakuna, hindi nagagawa at yan ang tinutupad ng kanyang tanggapan. Malinaw naman po yan. So, mali yung sinabi ng pre-trial chamber na ma-impluensya pa rin at pwede gumawa ng krimen. Ulitin ko po dahil unang-una, wala pa naman napapatunayan na may ginawang krimen si Tatay Digong. So bakit sasabihin na pwede gumawa na naman ng panibagong krimen? At pangalawa, hindi totoo na bagamat Vice President si Inday Sara, wala naman talaga siyang impluensya sa Pilipinas ngayon. Dahil siya nga ay mortal na kaaway ng mga Marcoses at siya ay Vice President, ang tanging trabaho ay antayin na mawala ang presidente para mamuno ng walang power vacuum. Diba po? Well, anyway, isa pa yung sinasabi na pwede raw gumawa dahil mayroon na naman si Mayor Baste. Well, ganun din po yung argumento ko dyan. Miski acting mayor si Mayor Baste, nakatali naman ang kamay niya. Hindi naman siya pinapili kung sino mga pulis niya. O diba, tinanggal lahat ng mga pulis na tapat kay Baste Duterte. Tinanggal mga kababayan. Ibig sabihin, napakahirap pa rin na maging mayor na hindi kakakampi ng gobyerno. Kasi linilimitahan din ang kapangyarihan ni acting mayor Baste Duterte. At ang pinaka-importanting kapangyarihan na nagkaroon ng limitasyon ay yung pagpili kung sino ang mamumuno sa kapulisan sa Davao City. So, suma total, naniniwala Oo nga, si Bangag ba kababayan pa rin ang namimili kung sino ang mga pulis at mga team leaders mga kababayan sa Davao? po ako na dahil po dun sa balanse na nakasaad sa Rome Statute na po pwedeng maaresto base lamang sa mababaw na ebidensya, good ground, kinakailangan mabigyan talaga ng interim release si Tatay Digong. Unang-una, dahil hindi kinakailangan na ang akusado magpapakita na mabigat ang ebidensya. Trabaho yan ng prosecution. Yun ang unang pagkakamali nila. Bakit hihingan mo ang depensa na hindi malakas ang ebidensya laban sa kanya?
ang trabaho naman talaga diyan ay prosecution dahil sila may burden to prove guilt beyond reasonable doubt. Pangalawa, bakit mo sasabihin ng flight risk dahil lamang sinabi ni Inday Sara? May pagkakaiba sa salita at merong pagkakaiba sa salita na merong intensyon. Wala Correct. isang ebidensya na intensyon na isatuparan yung biro na ginawa ni Inday Sara Duterte. Pangatlo, wala naman pong tunay na impluwensya ang BP Sara bilang Vice President na nag-aantay lamang kung may mangyayari sa Presidente at dahil siya ay kalaban ni Tatay Digong. Kalaban. Marcos Jr. Marcos de Pang-apat, Jr. si Baste Duterte, alkalde nga, pero limitado rin ang kapangyarihan at ang pinaka-importanting na limitahan na kapangyarihan ay yung pagpipili kung sino magiging pinuno ng pulis sa Davao City. Correct. Pero bukod pa dyan, hindi dapat binabaliwala ng hukuman yung dictates of fairness and justice. Paano naman magiging magkakaroon ng banta na tumakas ang isang 80 anyos na nahuhulog na habang naglalakad lamang? Unconscious pa nga daw mga kababayan, ano? Sprinter ang isang 80 anyo. 80 years old mga kababayan. 80 years old. Sipin nyo na lang. Tayo, ewan na natin kung aabot tayo ng 80. Marami sa atin mga kababayan, patay na, wala pang 80. Tapos yan, bonus na nga yan sa kanyang buhay mga kababayan. Ito-torture nyo pa dahil lang dyan sa mga rebeldeng nagsampa ng kaso sa kanya. Hindi po ito dahil Nga NPA. si Duterte ay Duterte. Pero katotohanan, pag 80 anyos ka na, mahirap ka na talagang gumalaw. Bukod pa dyan, meron na ngang issue kung kaya pang harapin ni Tatay Digong ang isang paglilitis. Hindi ba dapat on humanitarian grounds, on the dictates of humanity, ikinonsiderahan ng hukuman? So sa akin po, bukas, 28 ng Nobyembre, dapat walang ibang desisyon ang appellate chamber kung hindi dapat mabigyan ng interim liberty si Tatay Digong. Release. Because that is in accord with justice and fair play. Kahit anong decision po ng korte will prove that the ICC is not about justice, it is about politics. Politics kasi. Agree ba ho kayo? Or Agree. Bantayan natin bukas. Kaso nga lang mga kababayan parang 5 p.m. daw bukas. May lakad ako! Mayroon ako mga obligasyon mga kababayan dapat gawin. So, pahuhuli ako dyan mga kababayan. At po sa inyong patuloy na pagtangkilik At mula ngayon, balik na tayo sa real issue, si Tatay Digong at bakit kinakailangan siya bigyan ng kalayaan dahil sa kinidnap, dahil walang jurisdiction ng hukuman, at dahil sang-ayon sa Rome Statute, hindi katungkulan ng akusado na patunayan na hindi malakas ang ebidensya laban sa kanya, obligasyon ng prosecution, hindi banta na tumakas ang Tatay Digong at wala ng kapangyarihan si Tatay Digong, si Inday Sara Duterte at si Baste Duterte na gumawa pa ng creep. Agree! Tayo mamaya. Magdasal pa tayo. Pagdasal natin sa Tatay Wala na po Digong. kaming ginagawa kundi magdasal, at magdasal. Siguro po, kung ikokonsidera nyo yung aking mga karanasan, lalong-lalo na yung mga nangyari nung isang araw lamang, yan po yung nagpapatunay sa powers of prayer. Ang aking pinagdarasal po, bagamat ako po'y susunod sa mga otoridad dito sa Netherlands, thine will be done. Sabi ko, Panginoon, Thy will be done. gusto mong maiwan ko dito si Tatay Digong, well, tatanggapin ko po yan. At sasabihin ko na lang kay Tatay Digong, malapit pa rin naman ako sa kanya sa Austria. Pero, nagkaroon po ng kasagutan ng aking panalangin, di po ako pinaalis ng ating Salamat po at magdasal po tayo para sa kalayaan ni Tatay Digong. Sabi ng Panginoon, ask and you shall receive. Ask and you shall receive. Amen! Yan na lang po. Amen. Reporting live still from The Hague. Ito po ang inyong spokesman, Harry Roque. Papasalamat sa inyo. Nagsasabi, I love the Philippines. It is the only country that I have. It is the only country that I love. And God bless The Philippines. Thank you, Roque. Anong masasabing dito mga kababayan? Post your comments below.